Hello guys, this is Mike and welcome back to my channel. For today's video, I'm going to teach you how to use Zoom. Alright, so ano nga ba ang Zoom? Ang Zoom ay isang application na kung saan ginagamit natin ito sa mga virtual meetings, video webinar, conference rooms, phone system at chat. Okay, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-update ka kung meron tayong mga bagong video tutorials. Alright, so simulan na natin kung paano gamitin ang Zoom. Sa paggamit po ng Zoom, pwede po tayong gumamit ng computer or smartphones. So ang una natin gagawin is i-download lang po natin yung application ng Zoom sa ating computer or sa ating smartphones. So para i-download ito, magbukas po tayo ng web browser. And then, i-search lang po natin ang Zoom. Ayan, so, click lang po natin itong zoom.us or yung website po ng Zoom. Or pwede naman po natin i-click yung download. Okay, so i-download po natin itong Zoom client for meetings. Click download. Ayan, so hintayin lang po nating matapos itong ating Zoom installer, and then after natin itong ma-download, pwede na po nating i-install yung application na Zoom sa ating computer. Ayan, so tapos na po. So click ko lang po itong ating Zoom installer. Ayan po, so nag-i-install na po yung ating Zoom. Okay, so nag-open na po yung ating Zoom application. So, meron po tayo ditong join a meeting and then sign in. So, dito po sa join a meeting, halimbawa meron na po kayong invitation code o yung meeting code, pwede nyo na po yung gamitin para makapag-join sa meeting. Pero po, ang ina-advise ko po sa inyo is mag-sign in po muna tayo doon sa Zoom application para po mas magamit pa po natin yung ibang features nito. Halimbawa po, pwede po kayo na mag-host ng inyong sariling meeting. Ayan, so mag-sign in po tayo. Okay, so pwede na po tayong mag-sign in sa ating Zoom. Kung wala pa po kayong account, pwede po kayong mag-create ng inyong Zoom account. Click nyo lang po itong sign up free. Or pwede rin po tayong mag-sign in kahit wala pa po tayong account, basta meron po tayong account sa ating Google or Facebook. So mamili na lang po tayo ng dito. Pwede rin po tayong mag-sign in with SSO o yung tinatawag na single sign-on. Okay, so in my case, ang gagamitin ko po dito is yung aking Google account. So i-click ko lang po itong sign in with Google. Ayan, and then mamimili na lang po ako ng aking account. So click ko lang po yung account na gusto kong i-sign in dito sa Zoom gamit ang Google account. Ayan, so meron po tayo ditong pop-up message. So, i-click ko lang po itong Open Zoom Meetings. Ayan. So, ito na po yung ating Zoom application. Ayan. Nakapag-sign in na po tayo gamit yung aking Google account. Ayan, so kahit hindi na po tayo gumawa or mag-sign up sa Zoom, basta po meron po tayong Google account or Facebook account, is pwede na po natin itong gamitin para makapag-sign in sa Zoom. Okay, so ito yung initial interface ng Zoom. Okay, so makikita po natin itong icon na ito, ibig sabihin ng new meeting. So, ito po yung pinipindot natin para makapag-start tayo, makapag-host tayo ng meeting. And then, meron po dito join. So, halimbawa po, meron po sinend sa atin or binigay sa atin na meeting code or meeting link ng Zoom. Ito lang po yung kiklik natin, then itatype po natin yung meeting code dito. And then meron din pong schedule. Halimbawa po, gusto niyo pong mag-schedule ng meeting, mag-schedule kayo ng meeting bukas sa susunod na araw, ito po yung isi-select natin. And then pwede rin po tayong mag-share ng screen sa ating meeting. So ito po yung pipindutin natin. So while ongoing na po yung meeting natin, pwede rin naman po tayong mag-share ng screen kahit hindi pa po natin ito
pinipindot. Okay? And then ito na banda part, kung papansin nyo po, may nandito po yung ating date and then yung time. Parang calendar po ito, no? And then dito sa baba, nandito po nakalist yung mga upcoming meetings natin. So sa ngayon, wala pa po tayong upcoming meetings kasi wala pa naman tayong ini-schedule. And then doon sa may upper part, na meron po diyang chat, no? So pag click po natin yan, dito po natin makikita lahat ng mga nag-chat sa atin. And then dito naman po sa meetings, ayan, dito nyo rin po makikita yung tinatawag na PMI or yung My Personal Meeting ID. So ito po yung ginagamit natin. Halimbawa, mag-create tayo ng ating personal meeting at ayaw na po nating mag-create ng ibang ID. So pwede po ito na lang ang gamitin para sa inyong personal meeting. Ayan. And then dito naman po sa contacts, dito naman po natin makikita lahat ng contacts na sinave natin dito sa ating Zoom. Okay, so balik po tayo dito sa home. Ayan. So halimbawa po, magki-create po tayo ng ating meeting. So tayo po yung mag-host ng meeting. So ang gagawin po natin is i-click lang po natin itong icon na ito. Kung mapapansin nyo po, meron pong drop arrow dito, no? Drop down arrow dito sa may new meeting. Pag click po natin yan, so pwede po natin i-select yung start with video or pwede nyo naman piliin or gamitin yung inyong personal meeting. So ang gagamitin ko lang po dito is yung ating standard po, yung start with video. Okay, so click ko lang po ito. Ayan. Kung napapansin nyo po, nag-open na po agad yung ating webcam. Ayan, so nag-open na po yung ating Zoom meeting. Ayan, so ito po yung unang interface na makikita nyo pag nag-create po tayo ng ating meeting. So, meron po tayong mababasa dito na Join with Computer Audio. So, kailangan po natin i-click ito para po mag-work po yung ating speaker at ang ating microphone. So, click lang po natin itong Join with Computer Audio. Ayan. Okay, so papasin nyo po, ayan, working na po yung ating speaker and then yung ating microphone. So, pag click po ito, yan na po yung mag-mute, no? Or hindi na po tayo maririnig dahil parang naka-off yung ating microphone. Ayan, so ito naman pong stop video. So pag click ko po ito, ayan, so mag-off po yung ating web camera. Okay, so may napapansin po tayo na arrow dito sa ating microphone. So pag click po natin yan, ayan, so makikita po natin na ito po yung settings ng ating microphone and then ating speaker. So mamimili lang po tayo dito kung aling device po yung gamit natin sa microphone, ganoon din po sa speaker. Ayan. So dito naman po sa ating video, so pag click po natin yan, ayan, so mamimili din po tayo ng ating camera, web camera. Kung meron man tayong naka-install na web camera, dito po tayo pipili. Okay, so sa akin po, ang gamit ko lang po is BGA webcam ng laptop na gamit ko. So, papansin nyo po, medyo malabo po kasi medyo mababa po yung quality ng camera na gamit ko. So, pwede po kayong gumamit ng mga ibang webcam device para po mas malinaw po yung inyong camera. Ayan. So, ulitin ko po, ito po yung kiniklik po natin para po ma-mute or unmute yung ating microphone. So, pag magsasalita po tayo, i-unmute lang po natin. And then, pag hindi naman po tayo magsasalita at ayaw pong marinig ng ating mga ka-meeting or ka-conference yung ating bosses, click lang po natin itong mute para po mapatay or ma-off po yung ating microphone. And then, dito naman po sa may start video, pag click po natin ito, mag-on po yung ating video. Ayan, yung ating webcam. And then, pag in-off po naman po natin siya, ayan, so na-off. Namamatay po yung ating camera. Okay, so next po. Okay, so may napapansin po tayo dito na security. Ayan, so pag kinlik po natin yan, so meron po ditong lock meeting, enable waiting room, and then yung sa may sharing po, no, allow participants to share screen or chat or rename themselves or unmute themselves. So, halimbawa po itong lock meeting, pag kinlik po natin itong lock meeting, wala na pong pwedeng maka-join dito sa ating meeting pag na-lock na po natin. Okay po, and then may mapapansin po tayo dito sa taas na lock, sabi niya. Ayan. And then,
ay i-unlock lang po natin para halimbawa po may gusto pang mag-join sa ating meeting, i-unlock lang po natin yan. Ayan. And then yung isa po dito is enable waiting room. Ibig po sabihin yan, pag naka-check po ito, pag may magjo-join po sa atin, no, sa ating meeting, mapupunta po muna siya doon sa waiting room. So, ibig po sabihin, kailangan po muna natin siyang i-admit or i-accept para po maka-join sa ating conference or sa ating meeting. Ayan. And then, dito naman po sa ating allow participants to. So, pag naka-check na po dito yung share screen, pwede na po silang mag-share ng kanilang screen sa ating conference. So, yan po, hindi po yan naka-check. Ibig sabihin, hindi pa po sila makakapag-share ng kanilang screen. And then next po, naka-check po yung chat. Ibig sabihin, pwede po silang mag-chat. And then, naka-check din po yung rename themselves. So, pwede po nilang i-rename yung kanilang pangalan. Halimbawa po, itong nakikita nyo po dito. Pwede po nyong palitan yan ng inyong nickname or full name. And then, last one, naka-check din po yung unmute themselves. Ibig po sabihin yan, pwede po nilang i-mute or unmute yung kanilang microphone. Ayan. So, dito naman po sa ating participants, kung napapansin nyo po, merong 1 na nakalagay kasi isa pa lang po yung participants. Tayo pa lang po yun. So, pag click po natin yan, dito po sa may bandang right part ng ating Zoom, lahat po ng participants, makikita nyo po dito. Okay, so dito rin nyo rin po makikita yung mute or unmute. Halimbawa po, yung participants na ito, gusto nyo pong i-mute or unmute, pwede po yun. And then, may makikita po tayong more dito. Ayan, so dito po sa more, pwede nyo pong i-rename yung inyong profile name. And then, pwede nyo rin pong i-edit yung inyong profile picture. Ayan. Okay, so dito naman po sa baba, may makikita po kayo ditong invite, no? So pag click po natin yan, pwede po tayong mag-type or mag-search sa ating contacts kung meron na po tayong nakasave sa ating contacts, or pwede nyo pong gamitin yung email. Ayan. And then, pwede nyo rin pong gamitin yung copy invite link. So, ito po yung kadalasang ginagamit natin. Pag click po natin yan, ayan, so, nakaka-copy na po yung ating link. Ito na po yung sinishare natin or binibigay natin sa Messenger, doon sa mga participants po na magjo-join po sa ating meeting. Ayan, so, close lang po natin yan. And then, dito naman po sa mute all, halimbawa po, pag click po natin itong mute all dito, lahat po ng participants po na nandito is mamimute po sila lahat. Ayan, next. So, close lang po natin ito. Ayan. Okay. So, dito naman po sa may chat, ayan. Ayan. So, dito naman po sa may chat. So, ito po yung ginagamit natin para makapag-chat po tayo doon sa mga members or participants ng ating meeting. Ayan, so dito po sa may bandang baba, dito po tayo nagtatype ng ating chat. So, halimbawa po, hi or good morning. Ayan. Ayan, so napapansin nyo po, dito sa may 2, may nakalagay po na everyone dyan. Or, pag click po natin itong arrow dito down, no, pag meron na po tayong mga ibang participants dito is lalabas na po yung mga name nila dyan, and pwede nyo pong i-select yung isa para po sa kanya lang masend yung inyong chat, hindi po everyone. Okay, dito naman po sa may file, halimbawa may file po kayo na gustong i-send po sa ating participants, pwede nyo pong i-select ito, and then piliin nyo lang po kung saan po nakasave yung inyong files. Halimbawa po, nakasave ba siya sa Dropbox, sa Microsoft OneDrive, sa Google Drive, sa Box, or sa inyong computer. So, halimbawa po, dito po sa ating computer, click lang po natin yung computer, and then, select lang po natin or allocate lang po natin yung mga file na gusto po natin i-send sa ating mga participants. Halimbawa po, itong Word file na ito, ayan, select po natin yan, open, ayan, then papansin nyo po, ayan, sending na po, ayan, so makikita na po lahat ito ng ating mga participants. Okay, so ito po yung isa sa kinaganda ng Zoom, no? I-compare po natin sa ibang mga application, no? Mas madali po mag-send ng file po dito sa ating conference. Gamit po ito. Ayan, so
balik tayo dito, no? So kung gusto po natin i-close itong tab na ito, click lang po natin itong drop down arrow dito and then close lang po. Ayan. Next is yung share screen. So ito po yung isa sa pinaka-importanting parts ng mga virtual meeting po natin. Yung mag-share po tayo ng ating screen or ng ating presentation sa ating mga ka-meeting or participants. So pag kinlik po natin yan, ayan, so napapansin nyo po, ito po yung mga tab or window or application na pwede po nating i-share sa ating screen, no? Na makikita naman po ng lahat po ng participants ng meeting. Meron po diyang screen or window ng ating computer. Pwede rin po yung whiteboard na kung saan pwede po tayong magsulat, no? And then pwede po nating i-share yung iPhone or iPad sa ating Zoom meeting. Halimbawa po, mag-share po tayo ng presentation, PowerPoint presentation, video presentation sa ating meeting. So, mag-open po tayo ng PowerPoint presentation. Ayan, so nag-open na po ako ng PowerPoint presentation and then sample po ng video para po i-share po natin ito sa ating share screen. So, close ko lang po ito and then click ko po ulit itong ating share screen kasi nag-open po ako ng PowerPoint and then ng video presentation. Ayan, so napapansin nyo po, makikita na po dito yung in-open ko po na PowerPoint presentation at yung video presentation. Okay, so pag kinlik po natin itong PowerPoint presentation, select and then share. Ayan, so nakikita na po ito ng mga participants po natin. Okay? Ayan, screen na po natin. Ayan. Okay? And then, dito naman po sa may bandang taas, pag hinover po natin dito sa taas, magdadak po or lalabas po itong Zoom natin. So, dito po tayo mag-stop ng ating sharing. So, pag click po natin yan, ayan. So, nag-stop na po yung pag-present po natin or pag-share natin ng ating screen. So, tara naman po natin doon sa video. So, pag kinlik po natin itong share screen and then piliin po natin itong video, ayan. Kung papansin nyo po dito sa may bandang baba, may mapapansin po tayo dito na share computer sound. Ayan. So, pag mag-share po tayo ng video presentation or ng audio or music, so mas maganda po na i-click po natin itong share computer sound para po yung sound po ng ating video is kasama po na masishare or maririnig ng ating mga participants. And then, i-click din po natin itong optimize screen sharing for video clip para po pag-share po nung video presentation sa mga participants is naka full screen po siya. Ayan. So, lagi nyo pong tatandaan, pag ang i-share nyo is merong video or merong audio, i-click nyo lang po itong dalawang ito para po marinig po ng mas malinaw ng mga participant yung video or audio na ipipresent nyo. Ayan. Okay, so yun po yung ating share screen. So, try naman po natin yung ibang picture ng share screen. So, kapansin nyo po, meron po ditong whiteboard. Ibig po sabihin, pag click po natin yan and share po natin yan, masishare po sa mga participants yung whiteboard na kung saan pwede po tayong magsulat, mag-type ng text, ayan. And then, mag-draw ng line or mga shapes. Ayan. Or gumamit ng stamp. Halimbawa po ito. And then spotlight. Ayan. No, parang laser. No? Eraser. And then etc. etc. Ayan. So, ito po yung kinaganda po ng Zoom. No? Na wala po sa ibang application sa virtual video conferencing. No? Meron po siyang ganito. Ayan. So, which is napakaganda po. Okay. So, close lang po natin yan. And stop sharing. Ayan. And then next is yung sa may iPhone or iPad. Halimbawa, gusto nyo pong i-cast or i-share yung screen ng inyong iPhone or iPad na nakakonect po sa inyong computer.
Ito lang po yung i-select po natin. Ayan. So, next po, dito naman po sa may advanced, ayan, pwede po tayong gumamit ng PowerPoint as background sa ating presentation. And then, pwede rin po yung portion of screen. Ibig po sabihin, pag portion of screen, magsiselect lang po tayo ng part ng ating screen na pwedeng i-share. Halimbawa po, pag ito po yung share ko, ayan, so, papansin niyo po itong green na ito, and then pag nirag ko po is nagiging orange. Pag dito ko po tinapat, itong part na po ito lang ang pwede niyang i-share. Ayan, kung dito lang po, itong part lang po nito. Okay po, so yun po yung tinatawag na portion of screen. And then next po is yung music or computer sound only. Pag ito po yung kinik po natin, yung music lang po or sound ng computer ang ma-share. And next po is content from second camera. Halimbawa po, meron po tayong naka-install na isang camera, and then may gusto po tayong ipakita doon sa camera na yon. Ito po yung i-click natin. Okay? So, yun po yung sa ating share screen. Dito naman po sa may files, ayan, so kung gusto po nating mag-present or mag-share ng file sa kanila, select lang po natin kung saan po natin kukunin yung ating files. Dito po. Okay? So, yun. So, close ko lang po ito. So, yun po yung sa may share screen. Ayan. Okay, so napapansin niyo po, merong arrow dito. Pag click po natin itong arrow dito sa may share screen, makikita po natin dito na naka-check po yung one participant can share at a time. So, ibig po sabihin, isang participant lang po yung pwedeng mag-share at hindi pwedeng sabay-sabay. Okay, pag i-click naman po natin or sinelect natin itong multiple participants can share simultaneously, ibig po sabihin, pwede pong mag-share yung multiple participants ng kanilang screen. Okay po, mas maganda po ito, advisable po ito, pag meron po kayong isa pang monitor or dual monitor po, para po doon nyo po makikita yung kanilang ipinipresent na screen. Okay po. And then, meron po tayong advanced sharing option dito. Ayan. Okay, so, ayun, no? Tulad ng sabi ko kanina, mas maganda po pag dual monitors po yung gamit nyo. Pag sinelect nyo po yung multiple participants can share simultaneously. Ayan, so pwede po silang mag-share ng sabay-sabay. Okay po. Next. Doon naman po sa recording, ayan, sa record po, kadalasan din po itong ginagamit. Halimbawa po, gusto po nating i-record yung ating meeting para po meron po tayong file or pwede po nating panoorin after ng meeting natin. So, click lang po natin itong record. Ayan. So, nag-notify po siya dito na naka-mute daw po yung aking audio. Ayan. Okay? So, pwede po natin yung i-unmute, no? Or i-continue without audio. So, nasa sa inyo na po yun. Okay? Ayan. So, papansin nyo po, nung click ko po yung recording dito, yung record dito, is nag-record na po yung ating meeting. So, papansin nyo po dito sa may taas, may mapapansin po kayo na recording, sabi niya. Ibig sabihin po, nagre-record na po yung ating, or recording na po yung ating meeting. So, mas maganda pong gawin ito bago po mag-start yung ating meeting or conference is i-record na po natin para po makuha po lahat ng pag-uusapan. Ayan. Pwede rin po natin itong i-stop or i-pause. Ayan. And then meron din po dito sa may bandang baba, pause or stop. Okay? And then dito po sa reaction po, ito po yung pag gusto po nating magbigay ng iba't ibang parang emoji or icons po. Ayan, reactions. Halimbawa, clap. Pag click ko po ito, ayan, may lalabas po na clap dito and then makikita po ito lahat ng participants. Pwede rin po yung thumbs up. Ayan. Pwede rin po yung heart. Ayan, nakikita nyo po. Pag namili po tayo dyan or nag-select po tayo dito, makikita po ito ng mga participants natin. Okay. So, next is yung end dito sa may bandang part na to. Pag click po natin itong end, automatic mag-end po or mag-leave po tayo ng meeting. Ayun. Okay. Next po is sa full screen. Pag click ko po itong full screen, ayan. Ayan, papansin niyo po naka full screen siya. And then, exit po natin sa full screen. Ayun. Next,
Dito naman po sa may upper part dito, may makikita po tayo dito na meeting information. So, pag nilik po natin ito, ayan, dito po natin makikita yung information ng meeting natin. So, pwede po natin itong i-edit. Ayan. Pwede rin po nating palitan ng name ng ating meeting. Dito na rin po natin makikita yung ating meeting ID. Ayan. And then yung host, kung sino po yung host. And then yung passcode. Ayan. So, pag may mag-join po sa ating meeting, is mag-required po siya ng passcode or yung password para po makapag-join sila sa meeting. So, ito po yung ibibigay nyo na password or passcode sa mga participants na gusto pong mag-join sa ating meeting. Ayan. And then, nandito din po yung numeric passcode para sa telephone at saka sa room system. Kadalasan din naman po nagagamit yan. And then, nandito rin po yung ating link. No, ito po yung binibigay natin sa mga participants. Ito po yung kiniklik lang po nila and then automatic na po silang magjo-join doon sa ating meeting. Okay? So, click po natin itong copy. Ayan. So, pwede na po natin itong i-paste or i-send sa messenger, sa email para po makuha nila yung link at mas madali po silang maka-join sa ating meeting. Okay, so nandito rin po yung ating participant ID. Ayan. Okay, so next, punta naman po tayo doon sa settings po ng ating Zoom. Napapansin niyo po yung green icon dyan, yung you are using enhanced encryption. So, click lang po natin yan. Ayan. And then, nandito na po tayo sa settings ng ating Zoom. So, nandito po yung general, video, audio, etc. No? So, i-discuss ko lang po yung pinaka-importante dito. And then, the rest is kayo na po ang mag-explore, mag-customize ng inyong Zoom application. Okay, so dito po sa general, dito nyo po i-customize yung ating Zoom application. No, halimbawa po, kung gusto nyo po siyang i-start yung Zoom application pag nag-start yung computer natin or yung Windows natin. So, bala na po kayong mag-customize dito. Okay? So, next po is doon sa video. Ayan. So, dito po tayo mag-customize ng ating video. Halimbawa po, gusto po natin i-enable yung HD. Ibig po sabihin, high definition, mas malinaw po yung kuha po ng ating video or ng ating camera. And then, kung ano-ano pa, no? Bahala na rin po kayong mag-customize dito. Next, audio. Dito rin po tayo nagtitest ng ating speaker, mic, and then namimili po ng ating device sa ating speaker and then microphone. And then, nandito rin po yung volume ng ating speaker. Halimbawa po, sabi po ng mga participants, medyo mahina yung microphone po natin or yung boses po natin, pwede po nating lakasan dito or hinaan. Ayan. Okay? Ang nakaselect po dito is automatically adjust volume. So, nadidetect po ni Zoom kung medyo malakas or mahina yung ating boses, siya na po yung automatic na nag-a-adjust. So, pwede po na naman natin itong i-disable and then tayo po yung manual na magsiset ng volume po ng ating microphone. Ayan. So, mas maganda po, automatic na lang po para po hindi po masyadong malakas, hindi po masyadong mahina, and then automatic po siya nag-adjust. Depende po doon sa pick up niya po ng inyong boses. Ayan. And then, yan, mayroon po pong ibang settings dito. Kayo na po mamili. Depende po kung saan po kayo mas komportable. Next, doon naman po sa may share screen. Ayan, so bahala na rin po kayo na mag-customize po dito sa ating share screen. Ayan. So, next is doon sa chat. Okay, so may mga iba't ibang configuration po dito ng chat. So, pwede nyo pong itong i-modify or i-customize. Depende po kung ano po yung, kung saan po kayo mas komportable. Ayan. Next, doon sa ating background filters. Ayan. So, ito po yung isa din sa magandang features ng Zoom. So, pwede nyo po tayong mag-set ng ating virtual background sa tinatawag. Halimbawa po, ito po yung napapalitan po yung ating background. So, for example, ito pong background na ito. So, pag kilik po natin ito, ayan. So, napalitan na po yung ating background. So, ito po yung lagi po natin narinig na naka-green screen. Parang ganun, no? Na napapalitan po yung background, no? Ito po, hindi na po kailangan ng green screen. Kasi po, nadidetect ni Zoom yung ating background. Pero, mas maganda po pag gagamit po tayo ng green screen kasi mas smooth po, mas malinaw po yung dating ng background natin pag naka-green screen po tayo. Ayan, so,
dito po tayo mamimili ng mga gusto po nating background. So, pag i-click po natin yung background dito, pag first time nyo pong gagamitin yung mga background na to is kailangan nyo po muna itong i-download sa inyong computer. So, saglit lang naman po yun. So, click nyo lang po and then download. Ayan. So, in my case, na-download ko na po kasi itong mga to. Ayan. So, pwede rin po tayong gumamit ng yung animated or yung video na background. Yan, yung gumagalaw. Okay? And then, dito po sa may bandang baba, may nakalagay po dito na I have a green screen. I-click po natin ito pag meron po tayong gamit na green screen. Pag click po natin yan, mapapansin nyo po, hindi po maganda po yung result kasi wala po akong gamit na green screen sa aking background. So, pader lang po yung background natin dito. Pero po, tulad ng sabi ko sa inyo, mas maganda po pag gagamit po kayo ng green screen, mas smooth po, mas malinaw po yung gagamitin nyo po na virtual backgrounds. Ayan. Okay? So, dito naman po sa may mirror, may video, mangyayari lang po. Pag click po natin itong mirror, parang mag-flip lang po. Ayan. Mag-flip lang po yung ating display sa video. Ayan. Okay. So, yun po yung tinatawag natin na virtual background. So, napakagandang features po ito ng Zoom. Next po is yung video filters. Ayan. So, pwede po tayong mamili dito ng filters po ng ating video. Halimbawa po, ito. Ayan. Papansin nyo po, nababago po yung effects ng ating video. Ayan. Dahil po dito sa mga filters na to. Pwede rin po tayong maglagay ng ibang parang design, border. Ayan. 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 So, depende na po sa inyo. Ayun. Okay. So, yun po yung sa may video virtual backgrounds and then video filters. Okay, so punta naman po tayo sa recordings. Ayan. Okay, so dito naman po sa recordings, dito po nagsisave po yung na-record po na video ng ating conference or meeting. So, yung default po na location po kung saan nagsisave po yung ating recordings is nasa documents po. And then nasa folder po siya na Zoom. So, i-check nyo po doon sa documents, sa folder ng documents, so naka-folder po ng Zoom, yung video na na-record po dito sa Zoom. Okay, so pwede nyo rin pong palitan yung location na kung saan nasisave po yung inyong recording. So, click nyo lang po yung change. Ayan, and then, select nyo lang or ilocate nyo lang yung folder or yung drive na kung saan gusto nyo i-save yung inyong recording. Halimbawa po, sa desktop or sa drive D, drive E, so depende na po sa inyo yun. Okay? Yun. And then, may mga iba pong configuration dito. Pwede nyo pong i-modify yan or customize. Depende na po sa inyo. Ayan. Next, dito naman po sa my profile. Ayan. So, pwede nyo pong i-edit yung profile nyo. Palitan yung pangalan, lagyan ng profile picture, etc. etc. Or, pwede po tayong mag-upgrade sa pro or yung professional. Si Zoom po, meron po siyang plan na tinatawag. So, ang gamit po natin ngayon is yung basic plan lang po. Okay? Wherein may mga limitations po yun. So, kung gusto nyo pong malaman yung iba't ibang plan po ng Zoom, is pumunta na lang po kayo sa website ng Zoom at i-click nyo po yung doon sa may plan. Okay, so dito naman po sa may View Advanced Features, pag i-click po natin ito, mag-open po yung website ng Zoom na kung saan nandun po yung mga iba't ibang features po ng ating Zoom. Okay, next po, punta po tayo dito sa Statistics. Ayan. So, dito po sa Statistics, pinapakita lang niya po dito yung, kumbaga, specification ng statistics ng inyong PC while using Zoom. Yung CPU usage nyo, yung memory, ayan, yung sa may bandwidth po sa may internet, etc. etc. Okay? So, ayan po. So, next po, doon sa may keyboard shortcuts, ayan. So, pwede po tayong mag-set or mag-modify ng mga shortcut po ng ating keyboard. Halimbawa po, gusto po nating i-mute or i-unmute yung ating audio. Ang shortcut niya po is yung Alt-A. So, enable lang po natin ito. So, pag naka-enable na po yan, pwede na po nating pindutin yung Alt-A para po mag-mute or unmute yung ating audio. Okay po, so, nasa sa inyo na po yan kung gusto niyo pong i-modify yan or i-customize yung mga shortcut po sa ating keyboard. Okay, next is yung dun sa accessibility. Okay, so dito naman po sa accessibility, ito lang, dito po nyo po makikita yung kumbaga interface po ng Zoom. Yung size po ng font niya, kung normal, medium, large, and then
yung iba pa pong configuration dito. Ayan. So, kadalasan naman po is naka-enable po lahat yan. Okay, so close ko po ito. Ayan. Okay, so yun po yung ating tutorial kung paano po gamitin ang Zoom. So, sa susunod po na tutorial natin, ituturo ko naman kung paano gamitin ang Zoom sa smartphones or sa ating mobile phones. Muli, maraming salamat po sa pakikinig at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para po ma-notify kayo kung meron tayong mga bagong video tutorials tulad po nito. Ayan, so thank you very much and God bless po.